Sa pagpapatuloy, naalala ni Tang Ning ang Code 112, ang signal para sa emergency assembly. Nagtaka siya kung napilitan ba silang lumaban ng todo dahil wala ng paraan para makalikas. Habang naglalakad siya sa lansangan, may mga gumagapang na mga nilalang sa ibabaw ng isang bahay. Tahimik na lumapit ang mga gumagapang na nilalang sa likuran ni Tang Ning, at tinangkang atakihin siya. Ngunit mabilis siyang nakatalon pasulong upang makaiwas. Agad siyang bumaling at bumuo ng isang espada na yelo gamit ang kanyang kanang kamay. Nagtipon-tipon ang mga gumagapang na nilalang at unti-unting nag-anyong kakaiba. Habang nagbabago ang anyo nito, sinabi nito na napatay ni Tang Ning ang 7 sa mga anak nito habang hindi siya nakatingin. Nang mabuo ang pangitaas na bahagi ng nilalang, natuklasan na ito pala ay si Wang Zhang. Ngumiti si Wang Zhang, at pinuri ang taktika ni Tang Ning. Sinabi ni Tang Ning kay Wang Zhang na siya ang magiging ikawalong halimaw na mapapatay niya. Tumawa si Wang Zhang, ibinuka ang kanyang mga braso, at sinabi na hindi sila kailanman nag-iisa. Biglang lumitaw ang napakaraming pangalawang henerasyong parasito sa magkabilang bubong sa itaas ni Tang Ning. Iniutos ni Wang Zhang sa mga ito na kunin ang laman ni Tang Ning at lapain siya ng pira-piraso. Pagkarinig sa utos ni Wang Zhang, sabay-sabay na tumalon ang mga pangalawang henerasyong parasito papunta kay Tang Ning. Sobrang dami nila na halos natakpan na ang buong kalangitan sa itaas ni Tang Ning. Kumislap ang mga mata ni Tang Ning, at ginamit niya ang Soul Virtue Ice Crystal upang protektahan ang kanyang sarili laban sa bumabagsak na mga pangalawang henerasyong parasito. Isang haliging yelo ang bumalot kay Tang Ning, dahilan upang maitulak palayo ang mga nilalang. Ang mga parasito na nakapaligid kay Tang Ning ay mistulang mga langaw habang ang makapangyarihan at kahangahangang haliging yelo ay nagpapataboy sa kanila. Gayunpaman, may ilan sa kanila na tumayo muli na parang walang nangyari, at nagsimulang umakyat sa haliging yelo. Nagalit si Wang Zhang nang mapagtanto niyang walang magawa ang mga parasito laban sa haliging yelo. Habang naghahanda siyang salakayin ang haliging yelo, iniutos niya sa mga pangalawang henerasyong parasito na umalis muna. Nang bumaba na ang mga parasito mula sa haligi, biglang tumalon si Wang Zhang, at walang tigil niyang hinampas ang haliging yelo gamit ang kanyang mga galamay. Tumigil siya nang mapansin niyang walang epekto ang kanyang pag-atake maliban sa paggasgas lang sa yelo. Pinuri niya ang kakayahan ni Tang Ning ngunit sinabi niyang naghihintay lang ito ng kamatayan. Gusto niyang malaman kung hanggang kailan magtatagal ang yelo ni Tang Ning. Biglang may narinig siyang ingay, kaya lumingon siya. Iniisip kung ang mga tinatawag ba niyang mga daga na nagtatago sa ilalim ng lupa ay sa wakas lumitaw na. Iniutos niya sa ilan sa mga parasito na bantayan si Tang Ning hanggang sa mamatay ito, habang ang iba naman ay pinasunod niya sa kanya. Samantala, sa Ancestral Hall, si Minghi ay kalalabas lang nang makita niya ang isang pamilyar na tao. Tinanong ni Minghi kung bakit wala ang mga halimaw sa loob. Inisip niya na baka pumunta ang mga ito sa kanilang pinuno dahil hindi nila mabuksan ang Stone Gate. Natuklasan na si Minghi ay nakikipag-usap pala sa isang grupo ng pangalawang henerasyong parasito na nakapalibot sa isang babae. Ang babae ay nakaupo ng komportable sa likod ng isang lalaking inangkin na ng parasito. Sinabi ng babae kay Minghi na dahil pinatay niya ang kanyang kasamahan, gagawin niya itong bagong kasamahan. Inamin niya na hindi niya nagustuhan ang dati niyang kasamahan. Ang babaeng iyon pala ay si Zhou Tao. Sinabi ni Zhou Tao na bago gawing kasamahan niya si Minghi, kailangan muna niyang alisin ang laman mula sa ilalim ng balat nito. Pagkatapos ng maikling palitan ng salita, tiningnan ni Zhou Tao si Minghi ng seryoso, at sabay na hinito nito ang kanyang kutsilyo ng patayo, naglalabas ng isang liwanag na talam na kayang humiwan ng kahit ano sa daraanan nito. Si Fang Nianrong, na nasa likuran ni Minghi, ay mabilis na tumakbo papunta sa mga mamamayan ng bayan habang sinasabihan ang lahat na mag-ingat. Tumalon si Minghi upang maiwasan ang light blade. Parang nag-e-enjoy, ngumiti si Zhou Tao habang sunod-sunod na naglabas pa ng 3 light blade. Habang iniilaga ni Minghi ang ikalawa at ikatlong light blade sa pamamagitan ng pagyuko at pagtalon, mabilis namang umalis ang mga mamamayan sa likuran niya upang hindi madamay sa laban. Habang abala si Minghi sa pag-iwas, isang lalaking inangkin ng pangalawang henerasyong parasito, na may dalang karit, ang nagtangkang tumira ng isang nakamamatay na atake. Nang bumaling si Minghi upang harapin ang ika-4 na light blade,
saglit siyang nagulat sa biglaang pagsalakay ng parasitized na lalaki. Agad na hinawakan ni Minghi ang kanang braso ng lalaki, at hinayla ito paarap sa ikaapat na light blade. Isang nakaririnding tunog ang umalangaw sa paligid habang tinamaan ng light blade ang laman at buto ng lalaki. Kagat-labi, ginamit ni Minghi ang kanyang blood fist, bago tuluyang maglaho ang blood medium. Nais niyang magbigay ng mabigat na suntok kay Zhou Tao. Nang mawala na ang light blade, agad siyang sumugod kay Zhou Tao. Habang naglalaro ng kanyang buhok, tinitigan ni Zhou Tao si Minghi na parang isang bata na tumitingin sa isang napakatamis at masarap na candy. Tahimik niyang iniutos sa mga pangalawang henerasyong parasito sa paligid niya na atakihin si Minghi. Napagtanto ni Minghi kung gaano katalino si Zhou Tao. Alam nito na napakataas ng combat strength ni Minghi sa sandaling iyon, kaya hindi niya hinarap si Minghi ng harapan. Gamit ang kanyang blood fist, madali niyang napalipad ang pinakamalapit na parasitized na lalaki gamit ang kanyang kaliwang kamao. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kanang kamao upang suntukin ang dibdib ng isa pang parasitized na lalaki sa harap niya. Kakatapos lang ni Minghi sa unang dalawang parasitized na lalaki, nang biglang tumalon ang dalawa pang parasitized na lalaki at tinangkang hatawin siya gamit ang kanilang mga armas. Yumuko si Minghi upang maiwasan ang kanilang atake. Pagkatapos makaiwas, agad siyang tumayo, mabilis na hinawakan ang leeg ng dalawang parasitized na lalaki at itinaas sila. Nagsimulang bumula ang mga bibig ng parasitized na lalaki habang hinigpitan ni Minghi ang kanyang pagkakahawak sa kanilang leeg. Ngunit hindi inaasahan ni Minghi nang bigla nilang ibuka ang kanilang mga bibig at gamitin ang kanilang dila upang atakihin siya. Biglang lumitaw ang isang bala na tumama sa mga dila ng parasitized na lalaki, pinutol ito at sabay na pinatay ang dalawa, kaya nailigtas si Minghi. Agad na napagtanto ni Fang Nianrong na nakita ni Senior Lufing ang signal na ipinadala nila. Kaagad na ipinaalam ni Fang Nianrong kay Lufing na ang kahinaan ng mga parasitized na nilalang ay ang kanilang dila. Samantala, ang parasitized na lalaki na sinuntok ni Minghi ay muling gumalaw. Nang makita ni Minghi na kahit ang kanyang blood fist ay hindi kayang patayin ang parasitized na mga nilalang, nakumpirma niyang hindi mamamatay ang mga ito maliban kung masisira ang kanilang mga dila. Pumwesto si Lufing sa isang bahagi ng bundok. Sinabi niya kay Minghi na dumaan sa mga pangalawang henerasyong parasito habang siya naman ang magko-cover sa kanya. Buong tiwala si Minghi kay Lufing, kaya hindi siya nagdalawang isip at agad na sumugod sa grupo ng mga pangalawang henerasyong parasito. Samantala, sa mga lansangan ng Furong Town, si Tang Ning ay nanatiling nakulong sa loob ng haliging yelo, napapaligiran ng mga pangalawang henerasyong parasito. Ilang sandali pa, nagulat ang mga parasitized na nilalang nang magsimulang magkaroon ng mga bitik ang haliging yelo. Dahil wala silang utos kung ano ang gagawin, muli nilang sinubukang sirain ito ng walang direksyon. Sa loob ng haligi, tila nag-iipon si Tang Ning ng lakas upang makawala mula sa sarili niyang soul art. Nang makaipon na siya ng sapat na lakas, ginamit niya ito, at ang tila hindi masirang haliging yelo ay nagkadurog-durog. Ang mga piraso ng yelo ay lumipad kasabay ng mga parasitized na tao sa paligid at nasa ibabaw nito. Sa kabila ng nangyari, tumayo pa rin sila at dahan-dahang lumapit kay Tang Ning. Nang makita kung gaano katibay ang mga parasitized na nilalang, hindi napigilan ni Tang Ning ang magmura. Pansamantalang naapektuhan ang kanyang kakayahang gumalaw matapos gamitin ang kanyang soul art. Ang mga parasitized na nilalang ay umungol habang papalapit kay Tang Ning, na determinado nang harapin sila at lumaban ng todo. Habang pinapanood niya ang dalawang pangalawang henerasyong parasito na itinutok ang kanilang mga armas at tumalon patungo sa kanya, biglang may isang nagliliyab na figure na dumaan sa kanyang balikat at sinagasaan ang dalawa. Pinuprotektahan ni Tang Ning ang kanyang sarili mula sa init at alikabok habang ang figure at ang mga parasitized na nilalang ay sabay na sumabog ilang metro lang mula sa kanya. Ilang sandali pa, lumabas mula sa lugar ng pagsabog si Jiang Wenwen, suot ang kanyang fireproof combat uniform. Nagulat si Jiang Wenwen sa kalagayan ni Tang Ning. Tinanong ni Tang Ning si Jiang Wenwen kung bakit hindi pa siya lumikas. Sinabi ni Jiang Wenwen na gusto niyang lumikas, ngunit hindi maganda ang sitwasyon sa pangunahing larangan ng digmaan. Kapag nagkamali ang kahit isang tao doon, lahat sila ay maaaring mamatay. Napamura si Jiang Wenwen nang makita niyang hindi nasusunog ang mga parasitized na nilalang.
Ipinaliwanag ni Tang Ning na ang kahinaan ng mga parasitize na nilalang ay ang kanilang mga dila, kaya ang mga apoy ay pansamantala lamang na makapipigil sa kanila. Ipinakita ni Jiang Wenwen ang kanyang pagkamuhi sa mga parasitize na nilalang habang bumubuo ng isang fireball. Sinabi niya kay Tang Ning na hindi dapat ganoon kahirap ang pagharap sa kanila. Pagkatapos, pinakawalan niya ang enerhiya ng fireball papunta sa mga parasitize na nilalang, sinasabing kailangan lang niyang gawing abo ang mga ito. Walang nagawa ang mga parasitize na nilalang kundi tanggapin ang harapan ng atake ni Jiang Wenwen. Nang matapos ang atake ni Jiang Wenwen na mistulang isang dragon's fire breath, tiningnan niya ang kanyang paligid at tila nasiyahan sa kanyang nakita. Sa kumpiyansa, kumarap siya kay Tang Ning at sinabing ang mga parasitize na nilalang na iyon ay isa lamang grupo ng mga sundalo. Hindi niya napansin na may isang nilalang na nakaabang sa kanya. Huli na nang ma-realize niya na isang parasitize na aso ang handang kagatin ang kanyang ulo. Ngunit bago pa ito magawa ng aso, isang sibat na yelo ang tumama sa dila nito at agad itong pinatay. Nakatingin si Jiang Wenwen sa parasitize na aso, na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Binalaan siya ni Tang Ning na huwag maging pabaya dahil mas mahirap harapin ang mga pangalawang henerasyong parasito kaysa sa inaakala niya. Habang pawisan at medyo naiilang, sinabi ni Jiang Wenwen na kaya naman niyang harapin ang parasitize na aso ng mag-isa. Hindi na nakipagtalo pa si Tang Ning at umayon na lang sa sinabi ni Jiang Wenwen. Sinabi ni Tang Ning na sumasang-ayon siya na ang pangalawang henerasyong parasito ay mga sundalo lamang, kaya kailangan nilang harapin ang mga ito kaagad. Dagdag pa niya, pagkatapos nilang harapin ang mga sundalo, pupunta sila sa Ancestral Hall. Ipinaalam niya kay Jiang Wenwen na malamang mayroong dalawang mas malalakas na nilalang sa Ancestral Hall, ang mga pinuno ng pangalawang henerasyong parasito. Tumalikod sila sa isa't isa at nagkasundo na harapin ang mga parasitize na nilalang sa kanilang harapan habang pinuprotektahan ang mga blind spots ng isa't isa. Pagkatapos magkaintindihan, agad silang sumugod at inatake ang mga parasitize na nilalang. Hindi naman nanatiling walang ginagawa ang mga parasitize na nilalang. Tumakbo at tumalon sila papunta kina Tang Ning at Jiang Wenwen, desperadong makalapit upang makaatake. Sa lansangan ng Furong Town, sinalantan ng mga kakayahan ni Tang Ning at Jiang Wenwen ang mga parasitize na nilalang. Samantala, sa bundok kung saan tanaw ang Ancestral Hall, ginamit ni Lu Feng ang kanyang kakayahan upang i-lock ang target, at nagpaputok ng isa pang bala. Bagaman hindi niya nataman ang mga dila ng parasitize na nilalang, tumagos ang bala nito at napatay ang mga parasitize na nilalang na nanggugulo kay Minghi. Dahil dito, nagkaroon ng espasyo si Minghi upang makatakbo papunta kay Zhou Tao. Nagawa pa ni Minghi na bigyan ng thumbs up si Lu Feng. Napaisip si Lu Feng kung bakit biglang binigyan siya ni Minghi ng thumbs up. Agad niyang binalaan si Minghi na may paparating na mga kalaban sa harapan niya. Sa harap ni Minghi, isang grupo ng mga parasitize na nilalang na magkakapatong ang sabay-sabay na inihampas ang kanilang mga armas papunta sa kanya. Para itong isang hindi matatakasan na pader, ngunit tinakpan lang ni Minghi ang kanyang ulo, at tumalon sa ibabaw ng mga parasitize na nilalang. Ang lakas ng talo ni Minghi ay sapat na upang maitulak ang mga parasitize na nilalang na tumama sa kanya. Bumagsak si Minghi sa mukha ng isang parasitize na tao, pagkatapos ay agad siyang tumakbo papunta sa walang bantay na si Zhou Tao. Dahil hindi napigilan ng mga pangalawang henerasyong parasito si Minghi, tinawag ni Zhou Tao ang mga ito na walang silbing basura. Nang makita niyang papalapit na si Minghi, itinaas ni Zhou Tao ang kanyang kutsilyo sa antas ng kanyang ulo, at hinato ito pababa patungo kay Minghi. Yumuko si Minghi upang iwasan ang kutsilyo, at kasabay nito'y iniwas ang kanyang kanang braso habang ina-activate ang kanyang blood-fiend skill. Nagtagumpay si Minghi na makalapit kay Zhou Tao. Habang naka-extend pa ang braso ni Zhou Tao, ginamit ni Minghi ang pagkakataon nito upang mag-counterattack. Malinis niyang naipasok ang kanyang suntok sa panga ni Zhou Tao gamit ang kanyang lipong Dragon Shadow. Napalipad si Zhou Tao sa lakas ng suntok ni Minghi at bumagsak na una ang ulo sa lupa. Hindi sinundan ni Minghi ng karagdagang atake si Zhou Tao. Maingat siyang lumayo at nag-iisip kung gaano siya nagpapasalamat na naibigay niya ang isang malakas na suntok bago pa tuluyang maglaho ang blood medium.
Habang sinusubukang ituwid ang kanyang katawan, sinabi ni Zhou Tao kay Minghi na humanga siya dahil sa maikling panahon, labis na ang iniunlad ng kanyang lakas. Pagkatapos niyang makatayong tuwid, ngumiti si Zhou Tao sa kabila ng dugong dumadaloy sa kanyang mukha at tinanong si Minghi kung bakit tila nararamdaman niyang nawawala na ang kanyang enerhiya. Sinabi ni Minghi na kahit na matalo siya, napaka-arrogant pa rin nito. Dagdag pa niya, hindi naman ganoon kagaling ang kakayahan ni Zhou Tao sa pagtanggap ng pinsala. Umamin si Zhou Tao na mahina pa rin ang kanyang katawan, pero kumpiyansa siyang mapapalitan niya ito ng mas mahusay na katawan sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Minghi kay Zhou Tao na isa lang ang kahihinatnan nito, ang durugan siya hanggang sa walang matira. Habang nag-uusap sila, nagsimulang magtipon muli ang mga pangalawang henerasyong parasito na nilalang sa paligid ni Minghi. Sumugod si Minghi papunta kay Zhou Tao, ngunit agad siyang hinarang ng isang parasitized na lalaki. Sinuntok ni Minghi ang tagiliran nito habang sinasabi na lumayas ito sa kanyang daraanan. Bigla na lang, isang maskuladong parasitized na lalaki ang lumitaw sa harapan ni Zhou Tao. Sa kabila ng itsurang matigas at makapangyarihan ng nilalang, tumalon pa rin si Minghi, at inihampas ang kanyang kanang kamao, na layuning tamaan ang dibdib nito. Tumama ang suntok ni Minghi, ngunit tila hindi nito nasaktan ang maskuladong parasitized na lalaki. Napakagatlabi si Minghi nang mapansin ang mukha ng nilalang, may mga galami na lumalabas sa bibig nito. Ito pala ay si Wang Zhang, ang tyrant. Agad na tumalon pabalik si Minghi upang umiwas sa kamao ni Wang Zhang, na sa sobrang lakas ay nabasag ang sahig ng tumama ito. Nakatingin si Minghi sa mabigat na spike fist ni Wang Zhang. Hindi niya napigil ang magmura, dahil lumakas din si Wang Zhang. Mabilis ang ebolusyon ng mga parasites, kaya nagpapasalamat si Minghi na ito na ang huling laban. Iniisip ni Minghi na kung masyadong magtatagal ang laban, baka wala na siyang pagkakataon para lumaban. Inutusan ni Zhou Tao si Wang Zhang na patayin si Minghi nang hindi siya dumudugo. Nagtaka si Wang Zhang kung bakit, kaya tinanong niya si Zhou Tao kung ito ba ay para sa bago niyang paraan ng pagluluto. Nakasimangot si Zhou Tao nang ipaliwanag niyang nagagamit ni Minghi ang dugo sa kanyang katawan para palakasin ang kanyang lakas. Naliwanagan si Wang Zhang kung paano nagawa ni Minghi na pumatay ng isang ghost. Pinilit ni Zhou Tao si Wang Zhang na huwag nang maglaro at agad nang tapusin si Minghi dahil marami pa silang dapat gawin. Habang pinapalitan ang kanyang kanang braso ng isang warhammer, tumawa si Wang Zhang at sinabing hindi niya maaaring hayaan si Minghi na damyugo, kaya babalatan na lang niya ang bawat pulgada ng katawan nito at dudurugin ng pino. Matapos mabuo ang warhammer sa kanyang kamay, mabilis na sumugod si Wang Zhang kay Minghi. Nang makalapit, inihataw niya ang warhammer sa direksyon ni Minghi. Na-cross ni Minghi ang kanyang mga braso upang harangan ang warhammer ni Wang Zhang, ngunit naitulak pa rin siya nito ng malayo. Tumilapon si Minghi sa mga mesa sa likuran niya at tuluyang tumigil nang bumangga ang kanyang likod sa isang solidong platform. Mukhang nag-e-enjoy si Wang Zhang habang pinapanood si Minghi na nahihirapan. Nakangiti siya habang matamang tinitingnan si Minghi. Bigla niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay upang saluhin ang isang bala na nakatutok sa kanyang ulo. Nagulat si Lu Fing, hindi siya makapaniwalang napigilan ni Wang Zhang ang kanyang bala. Tumingin si Wang Zhang sa direksyon ni Lu Fing, at sinabing haharapin niya ito mamaya dahil kailangan muna niyang tapusin si Minghi. Para bang naghahanda ng pitch si Wang Zhang, yumuko siya gamit ang kanyang kaliwang tuhod at hinawakan ang kanyang kanang braso gamit ang kaliwang kamay. Kasabay nito, inikat niya ang kanyang katawan habang inihahataw ang kanang braso. Sa pamamagitan nito, mabilis na nakabuo ng momentum si Wang Zhang. Napamura si Minghi nang makita si Wang Zhang na umiikot na parang trumpo. Ang bilis ng pag-ikot ni Wang Zhang ay parang imposibleng mapigilan. Agad na tumalon si Minghi papunta sa tuktok ng isang gusali upang makalayo sa saklaw ni Wang Zhang. Ngunit hindi tumigil si Wang Zhang sa pag-ikot. Nagpatuloy siya habang papalapit sa gusali, halos parang walang nakaharang sa kanya. Nagulat si Minghi nang madaling sirain ni Wang Zhang ang gusaling tinungtungan niya. Nawalan ng balanse si Minghi, at hindi naiwasang bumagsak. Upang maiwasan ang matinding pinsala, napilitan siyang yumuko upang mabawasan ang epekto ng pagkakahulog. Nakakita ng pagkakataon, inilagay ni Wang Zhang ang kanyang warhammer limb sa likod niya at agad na tumalon papunta kay Minghi.
Nang makatayo si Minghi, nasa ibabaw na niya si Wang Zhang. Sa desperasyon, mabilis na gumilid si Minghi at nagawa niyang maiwasan ang atake ni Wang Zhang. Ngunit dahil dito, naging madali para kay Wang Zhang na sundan ito ng isa pang atake. Ang follow-up attack ni Wang Zhang ay tumama sa likod ni Minghi, sapat ang lakas para bahagyang bumaluktot ang kanyang katawan paatras. Bumagsak si Minghi sa sahig malapit sa Ancestral Hall. Nabiyak ang sahig sa paligid niya at unti-unting natakpan ng alikabok ang lugar. Ilang sandali pa, nagsimulang bumaba ang alikabok. Habang dahan daw ang tumatayo si Minghi, napabulong siya na mas malakas si Wang Zhang kaysa sa isang ghost. Galit na inapakan ni Wang Zhang ang sahig at sinigawan si Minghi na huwag siyang ikumpara sa matandang nilalang na napatay niya. Ipinagmamalaki niyang sinabi na siya ay mas bata, mas malakas, at mas mabilis na mag-evolve kaysa sa ghost. Napalingon si Wang Zhang nang mapansin niyang may gumagapang na nilalang papalapit sa kanya. Nagtaka siya kung paano ito nakatakas ng mag-isa, ngunit hindi na siya nag-isip pa ng mabuti. Naniniwala siyang dumating ito ng tamang oras upang masaksihan ang pagkamatay ni Minghi. Ang gumagapang na nilalang, na bahagi pala ng katawan ni Wang Zhang, ay pumasok sa kanyang dibdib. Buong-buo niyang tinanggap ang pagbabalik ng tinatawag niyang anak. Nagsimulang manginig ang katawan ni Wang Zhang sa pagbabalik ng gumagapang na nilalang. Alam niya na sa sandaling iyon, magiging mas malakas pa siya.